Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ilang araw makalipas. Mula nang maaresto si Madison, patuloy na laman ng mga balita ang pamilya nila at ang pamilya ni Dante. Lahat ng tao ay pinag-uusapan sila. Hindi lang iyon, muling napasama ang pangalan ko sa mga balita. Maraming gustong malaman kung sino nga ba ang asawa ni Dante at kung bakit ko itinatago ang aking pagkakakilanlan sa publiko. Bukod pa roon, pinupuntirya rin ng mga mamamahayag ang mga Ayala. At gaya ng nakasanayan, ginagamit ng mga Ayala ang kanilang karaniwang madayang taktika, ang isisi sa iba ang kanilang sariling kasalanan. Katatapos ko lang panoorin ang isang panayam kay Ginang Ayala, ang ina ni Madison. Sa interbyong iyon, buong ginhawa niyang ibinunton ang sisi sa amin. Hindi lang iyon, tinawag pa niya ako ng masasakit na pangalan. Bagaman hindi niya binanggit ang aking tunay na pangalan, tinukoy niya ako bilang asawa ni Dante at doon niya ibinuhos ang kanyang pang-aabuso sa ngalan ng isang panayam. Pagkatapos kong mapanood ang video, gustong-gusto kong may basagin sa sobrang inis, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam kong mula nang maaresto si Madison at mabawi ng mga razon ang kanilang pera, araw-araw silang magsasalita ng kasinungalingan tungkol sa amin. Kaya't ang magwala ay walang saysay. Matapos kong pakalmahin ang sarili, nagpasya akong maghanda para sa pagpasok sa kolehiyo. Oo, kolehiyo. Babalik ako sa klase matapos ang 3 araw, bagaman hindi talaga ako ganadong pumasok ngayon. Hindi dahil ayaw ko sa kolehiyo, sa katunayan, gustong-gusto ko ito. Minsan lang talaga akong nagiging tamad at ngayon ay isa sa mga araw na iyon. Dahil sa hindi magandang pakiramdam, nagpasya muna akong maligo. Kinuha ko ang aking mga damit mula sa aparador at nagtungo sa banyo. Habang nasa ilalim ako ng shower, muling bumalik sa aking isipan ang 3 pinakamasayang araw ng aking buhay, ang mga araw na wala akong pasok sa kolehiyo at opisina. Puro pahinga lamang at labis ko iyong ikinatuwa. Sa mga araw na iyon, ginawa talaga ni Ginang Razon ang lahat upang maramdaman kong napakaswerte ko. Lagi siyang nasa paligid at tinitiyak na komportable ako. Si Sarahman ay hindi rin nagpahuli sa pag-aalaga. Pareho silang mababait at maalalahanin. Lubos ko silang nagustuhan. Pagdating naman kay Dante, aaminin kong medyo naiilang ako sa kanya matapos ang gabing iyon, ngunit ni minsan ay hindi niya ako pinaramdam ng hindi komportable. Sa halip, palagi niya akong napapatawa sa kanyang magaan na pag-ugali at masayahing personalidad. Bagaman hindi ibig sabihin ito na hindi siya lumalapit sa akin dahil ginagawa rin niya iyon. Kapag kaming dalawa lamang, madalas niyang halikan ang aking pisngi. At sa halip na matakot siyang mahuli ng iba, tila wala lang iyon sa kanya. Kapag pinagsasabihan ko siya, sa halip na makinig, tatawanan lang niya ako. At kapag lalo akong nagagalit, babantaan niya ako ng isa pang halik bilang parusa. Napatawa ako habang inaalala ang mga iyon. Napakakulit niya, ngunit nakakatuwa. Pagkatapos maligo, mabilis akong nagbihis at nagsimulang mag-ayos. Ngayon, napagpasyahan kong magmukhang maganda, hindi para kay Dante, kundi para sa sarili ko. Patuloy kang magsinungaling sa sarili mo. Narinig kong kinukutya ako ng sarili kong isip kaya napairap ako. Nagpatuloy ako sa pagme-makeup, ngunit bahagyang nalungkot nang mapansin ko ang maliit na band-aid sa aking noo. Bagaman magaling na ako, naaalala ko pa rin ang takot na naramdaman ko 3 araw na ang nakalipas. Umiling ako at ipinagpatuloy ang pag-aayos nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Ashley. Sobrang kulit na niya nitong mga araw. Hindi ko pinansin ang kanyang mensahe at nagpatuloy sa pag-aayos. Nang matapos ako, umiti ako sa salamin, mas maganda ako kaysa dati. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na bumaba ng hagdan, ngunit dahil sa aking pagiging lampa, nadulas ako at nabangga ang aking tiyan sa matalim na bahagi ng railing. Napaigik ako sa sakit. Crystal! Narinig kong sigaw ni Dante. Ilang saglit lang, nasa harapan ko na siya, puno ng pag-aalala ang mukha.
Hinawakan niya ang aking kamay at inalalayan akong maupo sa sopa. Umupo ka, mahinahon ngunit mariin niyang utos, bago siya mabilis na lumakad palayo. Tahimik akong umupo, pilit pinapakalma ang sarili. Pagbalik niya, dala niya ang isang basong tubig at iniabot iyon sa akin. Habang umiinom ako, napansin kong mataman siyang nakatingin sa akin, baka sa mga mata ang pag-aalala. Pagkatapos kong uminom, napangiti ako sa kanya. Dante, maayos lang ako. Huwag kang mag-alala, sabi ko nang may ngiti. Ngunit mula sa pag-aalala, bigla siyang napuno ng galit. Bakit ka ba laging pabaya, Crystal? Alam mo nang lampa ka, dapat doble ang pag-iingat mo sa hagdan. Pero hindi, tumakbo ka pa pababa na parang bata, mariin niyang sabi. Nasaktan ka na nga noon dahil kay Madison, tapos heto ka na naman, nasasaktan dahil sa sarili mong kapabayaan. Muling sigaw niya, halatang nag-aalala ngunit galit. Habang sinisermonan niya ako, imbes na mainis, napangiti ako. Dahil sa likod ng kanyang galit, dama ko ang kanyang pag-aalala. Crystal, seryoso ka ba? Kinakausap kita pero nakangiti ka lang, gulat niyang tanong. Correction, sabi ko na may ngiti. Hindi mo ako kinakausap, Dante, pinagsisigawan mo ako. Mas lalo siyang napakunot noo. Talaga bang ganyan ka, Crystal? Inis niyang tugon. Nagkibit balikat ako. Sige na, patawad na. Mag-iingat na ako sa susunod, kaya pwede bang huwag ka nang sumigaw, sabi ko nang mahinahon. Napabuntong hininga siya at tumitig sa akin. Ayos ka na ba? Tanong niya at tumango ako bilang tugon. Maging maingat ka na lang sa susunod, paalala niya, bago ngumiti ng bahagya. Halika, mag-almusal na tayo, anyaya niya. Napaungol ako sa inis, ayaw ko talagang mag-almusal. Natawa siya sa reaksyon ko, hinawakan ang aking kamay at marahang hinila ako papunta sa hapagkainan. Matapos mag-almusal, nagmamadali akong pumasok sa kolehiyo dahil huli na ako. Mabuti na lang at umabot pa ako sa oras. Habang nasa klase, biglang umupo si Ashley sa tabi ko. Napakunot ang noo ko dahil kilala ko siyang laging sa likurang bahagi umuupo. Hi, bati niya sabay ngiti. Ngumiti rin ako, pero may kakaiba sa ngiti niyang iyon, tila may tinatago. Matapos ang klase, nagtungo ako sa kantina at umorder ng sandwich at kape. Umupo ako sa isang mesa at di nagtagal ay dumating ang ilang kaibigan ko. Nagsimula kaming magkwentuhan at magtawanan. Maya-maya, dumating si Ashley dala ang sandwich at kape ko. Inabot niya ito sa akin. Iyan ang order mo. Nauna lang akong kumuha para sa'yo, sabi niya sabay ngiti. Tumango ako, ngunit muling bumalik ang kakaibang pakiramdam sa loob ko, may mali sa kanya. Kainin mo na, malambing niyang wika bago umupo sa tabi ko. Umiti ako ng peke at sinimulan ang pagkain. Ngunit habang kumakain ako, naramdaman kong nakatitig siya sa akin. Nang lumingon ako, nakita kong may bahagyang smirk sa kanyang labi, ngunit agad niya itong itinago. Pinili kong huwag na lang pansinin at tinapos ang pagkain ko agad bago umalis. Isa na lang ang natitirang klase ko bago ako pumasok sa opisina, at pagkatapos nyon, sa wakas makakauwi na rin ako. Habang nasa klase, bigla kong naramdaman ang pagkabigat ng tiyan. Napakapit ako sa gilid ng upuan, ngunit nang mawala ang sakit, nakahinga ako ng maluwag. Ilang sandali pa, muling sumakit, mas matindi kaysa kanina. Habang tumatagal, lalo itong lumalalim. Naisip ko, baka ito'y dahil sa pagkakabundol ko kaninang umaga sa hagdan. Tama si Dante, dapat talaga ay naging maingat ako. Pagkalipas ng kalahating oras. Matapos ang kalahating oras, sa wakas ay natapos na rin ang lahat ng klase ko. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko nayalis ang sarili ko sa mga kirot na nararamdaman ko. Sa halip, mas lalo pang tumindi ang pananakit ng aking tiyan sa bawat segundo na lumilipas. Sa kabila ng sakit, pinilit kong tumayo, ngunit hindi lamang ang tiyan ko ang sumakit, naramdaman ko rin ang pagkahilo, dahilan upang muling bumalik ako sa aking upuan. Hinawakan ko ang aking ulo gamit ang dalawang kamay at sinubukang alisin ang hilo, ngunit walang anumang epekto. Crystal, ayos ka lang ba? Narinig kong tanong ni Ashley. Bahagya kong iniikot ang aking ulo at nakita kong nasa tabi ko siya. Ah, oo, ayos lang ako, mahinahon kong sagot. Sigurado ka ba? Mukha kang maputla, anya habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Medyo nanghihina lang ako, sabi ko, at inabot niya sa akin ang isang bote ng tubig. Heto, uminom ka muna. Makakatulong yan, sabi niya sabay ngiti. Tinanggap ko ang bote at uminom dahil uhaw na uhaw ako.
Napansin kong may kakaibang lasa ang tubig, medyo mapakla, ngunit binaliwala ko iyon. Pagkatapos kong uminom, ibinalik ko ang bote at nagpasalamat sa kanya. Tumango lamang siya at iniwan akong mag-isa. Muling hinawakan ko ang aking ulo at sinubukang pakalmahin ang sarili ko. Makalipas ang ilang minuto, muli akong tumayo upang umalis, ngunit sa bawat hakbang na aking ginagawa, lalong sumasakit ang tiyan ko. Pinilit kong makalakad papunta sa kotse kung saan naghihintay si Martin. Nang makaupo ako sa loob, napabuntong hininga ako. "Crystal, ayos ka lang ba?" tanong ni Martin na halatang nag-aalala. Tumango lamang ako at tumingin sa bintana, ngunit nagulat ako nang makita si Ashley sa di kalayuan, nakatayo sa isang sulok at nakangiting mapanlin lang habang nakatingin sa akin. "Ha? Bakit siya nakatingin dito?" Pagkatapos ng ilang sandali, pinaandar na ng driver ang sasakyan. Umiling ako, isinandal ang likod ko sa upuan at ipinikit ang mga mata. Pagkaraan ng ilang minuto, huminto na ang sasakyan. Napabuntong hininga ako nang makita ang gusali ng opisina. Ayoko talagang magtrabaho ngayon. May kalungkutan sa aking mukha nang bumaba ako ng sasakyan at pumasok sa loob ng opisina. Sa aking pagdating sa opisina, napansin kong may ilang mga folder sa ibabaw ng aking mesa. Huminga ako ng malalim, umupo at nagsimulang magtrabaho. Makalipas ang tila ilang oras, natapos ko rin ang lahat ng mga dokumento. Napahinga ako ng maluwag at dinala ang mga iyon sa opisina ni Ginoong Ferrer. Pagkatapos kong maibalik ang mga iyon, binigyan niya akong muli ng panibagong mga file. Habang naglalakad pabalik sa aking silid, bigla kong naramdaman ang matalim na kirot sa aking tiyan. Mahinang ungol ko sa sakit. Diyos ko, ano bang nangyayari sa akin? Sumandal ako sa pinakamalapit na pader at ipinikit sandali ang mga mata. Nang medyo gumaan, pumasok ako sa aking opisina at naupo sa sopa imbes na sa upuan. Diyos ko, mahina kong iyak habang nilalabanan ang sakit. Crystal, ayos ka lang ba? Narinig ko ang pamilyar na boses at naramdaman kong may humahawak sa aking balikat. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita kong si Ginoong Ferrer iyon, hawak pa rin ang mga file na kanina ko lang ipinasa sa kanya. Ginoong Ferrer, mahinahon kong sambit habang pilit bumabangon, ngunit napangiwi ako sa sakit. "Ano nang nangyari sa iyo?" tanong niya, halatang nag-aalala. "Wala naman," sagot ko, ngunit hindi ko magawang makatayo. "Hindi mukhang wala lang. Sabihin mo sa akin kung ano ng problema," anya habang umupo sa tabi ko. "Sumasakit po ang tiyan ko," mahina kong sabi. "Buwanang dalaw?" tanong niya, dahilan upang mamula ang aking mga pisngi. Hindi po," marahan kong sagot. "Kung ganoon, ano ang nangyari?" tanong niyang muli. Napairap ako. "Hindi ko rin po alam," sabi ko na halos maiyak. "Uminom ka na ba ng gamot?" tanong niya at umiling ako. "Nakapunta ka na ba sa ospital?" tanong niyang muli. Umiling ulit ako. "Ayoko pong pumunta," sabi ko habang nangingilid ang luha sa sakit. "Crystal, nasisiraan ka na ba ng bait? Halatang may sakit ka, kailangan mong magpatingin," seryoso niyang sabi. "Sir, bukas na lang po." "Ayoko po ngayon," mariin kong sagot. "Crystal, please. Hindi ito magtatagal. Magpatingin ka lang, pagkatapos pwede ka nang magpahinga," pilit niyang sabi, ngunit umiling pa rin ako. "Pakiusap po." Halos pabulong kong sagot. "Ang tigas talaga ng ulo mo," sabi niyang may halong inis. "Fine. Pero umuwi ka na lang at magpahinga." "Okay lang po ako, Ginoong Ferrer," mahinahon kong tugon. "Crystal, wag mo na akong kontrahin. Umuwi ka na," mariin niyang sabi. Tumango ako. "Sige po, pero pakiusap, wag niyo pong sasabihin sa mga rason ang tungkol dito. Ayokong mag-alala pa sila." "Crystal, seryoso ka ba?" tanong niya, halatang hindi makapaniwala. "Pakiusap po, sir. Sobra na ang kabutihan nila sa akin. Ayokong maging pabigat pa," sabi ko nang may ngiti. Napailing siya at marahang tinapik ang aking likod. "Ang tapang mo, Crystal," anya. Umiti ako bilang tugon. "Okay, ipunin mo ang gamit mo at umuwi ka na. Kapag may nagtanong, sasabihin kong pinauwi kita dahil walang gaanong trabaho ngayon." "Ayos ba?" tanong niya at tumango ako. Pagkatapos niyang umalis, marahan kong tinipon ang aking mga gamit at lumabas ng opisina. Pagdating sa paradahan, agad akong sinalubong ni Martin. "Uuwi na po tayo?" tanong niya agad. "Oo, sa Razon Mansion tayo," sagot ko.
Napatingin siya sa akin nang may pagtataka. May 2 pang oras bago matapos ang shift mo, hindi ba? Ayos ka lang ba? Tanong niya. Wala naman masyadong trabaho, kaya pinauwi na ako ni Ginoong Ferrer. Sagot ko, umaasang maniniwala siya. Tiyak ka ba? Mukha kang may sakit, sabi niya, punang pag-aalala. Martin, ayos lang ako, marahan kong sagot bago pumasok sa kotse. Habang umaandar kami, nakatingin siya sa akin sa salamin ng sasakyan. Nakaramdam ako ng ginhawa nang makapasok kami sa loob ng lupain ng mga Razon. Pag-alis ko ng sasakyan, halos tumakbo ako papasok ng mansyon. Pagkapasok ko, bumuntong hininga ako nang may kasamang ngiti at nagtungo sana sa aking silid, ngunit natigilan ako nang makita kong may ilang babae sa sala kasama sina Ginang Razon at Sara. Kilala ko ang ilan sa kanila, mga asawa ng mayayamang negosyante, habang ang iba naman ay mga negosyante rin. Masigla silang nag-uusap tungkol sa isang bagong restaurant nang mapansin ako ni Ginang Razon. Crystal, ayos ka lang ba? Mukha kang maputla, tanong niya, puno ng pag-aalala. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Nako, hindi po, maayos lang po ako, sagot ko na may pilit ng ngiti, ngunit hindi siya kumbinsido. Sigurado ka? Muli niyang tanong, ngunit tumango lamang ako. Amelia, sino siya? Putol ng isang tinig mula sa mga bisita. Lahat sila ay napatingin sa amin, lalo na sa akin. Ang ilan ay may tingin ng paghamak, habang ang iba naman ay may magiliw ng ngiti. Siya si Crystal, sagot ni Ginang Razon habang hinahawakan ang kamay ko at dinala ako sa harap nila. Oh, pero sino nga ba siya talaga? Hindi ko pa siya nakikita rito noon. Siya ba ang bago mong kasambahay? Tanong ng isang babaeng nasa late 40s habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Kilala ko siya, si Samantha Sarmiento, asawa ni Paolo Sarmiento, isa sa pinakamayayamang negosyante sa Quezon City. Samantha, magpakabait ka. Hindi siya kasambahay, madiin na sabi ni Ginang Razon. Kung ganon, sino siya? Tanong pa ng isa na halatang inis. Siya ay si bisita. Isa po akong bisita, mabilis kong putol kay Ginang Razon. Ah, oo, bisita namin siya, sabay ngiti ni Ginang Razon, bagaman halatang nailang. Hindi naman siya mukhang kauri ninyo, lalo na sa suot niyang damit, sarkastikong sabi ni Samantha. Ano raw? Samantha, mariing sabi ni Ginang Razon, ngunit mumisi lamang si Samantha. O, halika na, Amelia. Katotohanan lang naman ang sinabi ko, sagot ni Samantha, nakataas pa ang kilay. Hindi mo pwedeng bastusin ang bisita ko, mariing wika ni Ginang Razon. Amelia, hindi mo ako pwedeng pagsabihan ng ganyan, lalo na para lang sa isang mukhang palaboy na bisita, galit na sigaw ni Samantha. Palaboy? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Walang problema, Ginang Razon, mahinahon kong sabi. Tama naman siya. Wala akong mga mamahaling damit tulad niya. Mumiti si Samantha, akala inanalo na siya. Ngunit agad kong idinugtong, at hindi rin ako kasing talino niya para mag-asawa ng lalaking 3 beses na mas matanda sa akin kapalit ng yaman. Namutla si Samantha. Ang ilan sa mga babae ay napatawa, habang ang iba ay nanahimik. Si Sara at Ginang Razon naman ay pilit pinipigil ang ngiti. Anong karapatan mong sabihin yan? Sigaw ni Samantha. Isa akong babaeng nagsisikap tumayo sa sariling paa, hindi yung kumakapit sa isang lalaking may pera para mabuhay, mariin kong sagot. Walang hiya kang babae. Walang hiya? Mag-isip ka muna bago ka manghusga, Ginang Sarmiento, matigas kong sagot. O talaga? Masakit ba ang katotohanan? Ikaw ang walang hiya rito, singhal niya. Ang totoo, niloko mo ang sarili mong kaibigan nang pumatol ka sa ama niya para lang yumaman at siya na ngayon ang asawa mo. At ngayon, ako pa ang tinatawag mong walang hiya, galit kong sabi. Amelia, ang bisita mo ay lumalampas na sa linya, sigaw ni Samantha. Ikaw ang nagsimula, Samantha, kalmado ngunit mariing tugon ni Ginang Razon. So ano ngayon, tugon ni Samantha, may halong yabang. Huwag mong inaasahan na makakapanlait ka ng iba at walang tatayo laban sa'yo, mariing sabi ni Ginang Razon. Hindi ako kailanman aamin, sigaw ni Samantha bago galit na lumabas ng mansyon. Humarap ako kay Ginang Razon. Patawad po, Ginang Razon, sabi ko, ngunit umiling siya. Walang dapat ipagpaumanhin, Crystal. Tama ang ginawa mo, sagot niya na may ngiti. At ipinagmamalaki kong ipinagtanggol mo ang sarili mo. Umiti ako ng buong puso. Tunay ngang napakabuti ni Ginang Razon. Amelia, nasaan nga pala ang asawa ni Dante?
Tanong ng isa sa mga bisita. Ah, oo nga, nasaan siya? Dagdag ng isa pa. Ah, aakyat muna ako sa silid ko, mabilis kong sabi bago tumakbo papunta sa aking kwarto. Pagkapasok ko roon, napahinga ako ng malalim sa ginhawa. Matapos ang isang maikling paliligo, nahiga ako at ipinikit ang mga mata. Sa wakas, makakapahinga rin ako. Sa susunod na kabanata, lalala ang karamdaman ni Crystal na magbubunyag ng mas masamang epekto ng ginawa ni Ashley. Magsisimula namang maghinala si Dante at gagawin ang lahat upang malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Kaya abangan natin